pangako sa di matahimik na kaluluwa. Noong taong 2018, sa isang tahimik na barangay ng bayan ng Cuenca, Batangas, naganap ang isang insidenteng kahit anong pilit kong limutin, paulit-ulit pa rin bumabalik sa aking alaala. Isang bangungot na hindi nagsisimula sa panaginip, kundi sa liwanag ng araw. Araw ng aking kaarawan, galing kami ng aking mga kapatid sa isang maliit na coffee shop sa May Taal. Masaya kaming nagkape, naghahabol ng tawa at mga kwentong wala naman talagang kabuluhan. Pagbalik namin sa aming tahanan, dumating ang isa kong kaibigan, si Cayetano, isa itong manggagamot na kilala sa mga baryo-baryo ng Batangas at Quezon. May dalang kaba ang kanyang pagdating. "Rosemary," tawag niya sa akin. "May babae sa kabilang kalye sa paggawa ni Ali Priscilla na imatay raw habang nasa trabaho. Pwede mo bang silipin? Hindi kasi normal ang lagay niya." Hindi na ako nagtanong pa. Kasama si Cayetano, nagtungo na nga kami sa lumang bahay na ginawang mini factory ng suka at mga panimpla. Sa labas pa lamang, sinalubong kami ng mga tingin na tila may inaalalang hindi nila mapaliwanag. Lahat sila'y napatingin sa akin. Para bang akong hinihintay nila na tagapagligtas. Pagkapasok namin sa loob, agad ko ngang nakitang babae. Napakaputla ng kanyang balat. Nanginginig, nakaupo sa isang sulok, hawak ang sariling mga braso. Para bang pinipigilan ang isang bagay na gustong lumabas mula sa kanya. Nilapitan ko ito. "Anong nararamdaman mo?" tanong ko. Tahimik. Ni isang salita, walang lumabas sa kanyang mga labi. Tingnan ko si Cayetano. Tumango siya. Nagkaunawang kami. "Rosemary," bulong niya. "Hindi ito pangkaraniwang pagkamatay. May sumusunod sa kanya." Sa unang tingin pa lang, alam kong may ibang enerhiyang dumidikit sa babaeng iyon. Kaya tiniling kong makausap siya ng kami lang. Pinilabas muna ang mga usisero. Naiwang kami. Ako, si Cayetano, at ang babae. Hinawakan kong kanyang pulso. Mainit. Ngunit ang init ay hindi dahil sa lagnat. Mainit, ngunit malamig sa pakiramdam. Parang isang apoy na walang liwanag. Pinikit ko ang aking mga mata at nagdasal ng panimulang orasyon. Biglang sumulpot sa aking isipan ang imahe ng isang matandang babae. Kulok-kulubot ang balat, mapula ang mga mata, at may suot na puting belo. Sa paligid niya, may mga kandilang kulay itim at pulang dugo. Hindi siya isang espiritu. Buhay siya. Ngunit ang kanyang diwa'y malakas, umaabot hanggang dito. "Cayetano," bulong ko. "May nakakabit sa babaeng ito. Buhay at nagpapagalaw, pero hindi galing dito." "Saan probinsya ba siya nanggaling?" tanong ko. "Wala raw siyang sinabing probinsya eh," sagot naman ni Cayetano. "Pero nagdala yata ng mga peking papeles. Wala talaga nakakaalam na totoo niyang pagkatao." Tumuloy ako sa pagbabasa ng kanyang enerhiya. Habang nilalalim kong koneksyon, unti-unting lumitaw sa harapan ng bintana ang imahe ng isang matanda. Hindi na siya isang imahinasyon. Ang presensya niya ay narito. Ang tingin niya sa akin, parang tigning nakahanap ng isang nakakatakam na pagkain. Napatigil ako. Binitawan kong pulso ng babae. "Tama na," sabi ko. "Alam ko na." Nagmulat siya ng mga mata. Doon ko nakita ang takot. Yung klase ng takot na hindi kayang itago ng kahit sinong bihasa sa pagsisinungaling. "Anong alam mo?" tanong niya, garal-galang tinig. "Ang lola mo, buhay pa. Hinahanap ka niya. Hindi para patawarin, kundi para ialay."
Doon siya tuluyang gumuho. Napaluha siya ng tahimik. Tumango at umamin. Ako na lang ang natitirang babae sa pamilya namin na hindi pa inaalay. Paghikbi niya, 18 taong akong inalagaan para sa isang araw. Sa araw na pag-aali sa kanilang Diyos-Diyosan. Sa kultong pinamumunuan ng aking lola. Kinuwento niya ang sambahan sa gitna ng gubat sa Baler Aurora. Isang lihim na lugar na pinupuntahan lamang tuwing gabi na walang buwan. Isang altar na may ukit ng nilalang na may mata sa dibdib at bibig sa tiyan. Doon daw siya dadalhin. Doon siya susuotan isang puting bestida na may burdang dugo. Doon siya haharap, hubad ng takot, sa harap ng itim na ina. Ngunit bago pa man dumating ang araw ng pag-aalay, pinilit niyang tumakas. Sa hating gabi ng kanyang kaarawan, nagtatakbo siya palayo habang hinahabol ng mga lalaki ng kulto. 2 gabi siyang nagpubli sa mga abandonadong kubo hanggang narating nga niya ang bayang ito. Pero, tanong ko, ngayon, bakit ka bigla ng hina? Dahil nahanap na nila ako. Tumingin ako kay Cayetano. Hindi pa sila tapos. Papasok sila rito. Kailangan nating harangin. Gumawa kami ng pansamantalang proteksyon gamit ang mga halamang may bisa, asin, at mga dasal. Ngunit hindi ako sigurado kung magtatagal ito. Kinabukasan, habang abala ako sa paglilinis ng altar namin sa bahay, bumalik si Cayetano, pawisan, at hinihingal. Rosemary, Anya, wala na siya. Umalis na lang nang walang paalam. Wala na rin ang kanyang mga gamit. Wala rin sumasagot sa tao sa telepono. Para bang hindi siya kailanman dumaan dito. Nagkaroon ng katahimikan. Sa huling pagkakataon, napatingin ako sa bintana. At sa kanto ng mga mata ko, may isang matandang babae. Nakatayo sa lilim ng punong mangga. Nakangiti. Isang ngiti ng tagumpay. At sa tabi niya, may babaeng nakaputing bestida. Handa ng alay. Magandang gabi sa inyong lahat. Isa akong tahimik at taga-subaybay ng mga kwentong kababalaghan sa channel na ito. Ilang taon na rin akong sumusubaybay. Kahit nung Dalsins Books pa lang, lalo na tuwing hating gabi o madaling araw. Oras kung kailan sinusubok ko ang sarili kong tapang. Likas akong mahilig sa mga kwentong nakakapangilabot, yung tipong mapapahinto ka sa pakikinig, matitigilan sa dilim, at mapapaisip kung totoo nga bang mundo na hindi natin nakikita. Ngunit ngayong gabi, ako naman na magbabahagi. Pasensya na kayo kung magulo ako maglahad, pero sisikapin ko na maging malinaw. Ang kwentong ito ay tungkol sa isang nilalang na paulit-ulit kong nasisilayan mula pagkabata hanggang sa ngayon na ako'y 30 taong gulang na. Isa siyang matandang lalaki. Matangkad, maputi ang buhok, mapang-akit ang anyo. Ngunit hindi may tatanggi sa aura ang pagkaluma at pagkabulok sa kanyang paligid. Nakatira kami sa isang lumang bahay dito sa San Rafael, Bulacan. Isang bahay na minanapan ng aking lolo't lola at sinailalim sa renobasyon upang mas kumanda. Bagamat moderno na ang loob, hindi mawala ang malamig at mabigat na presensya na tila ba nananahan sa bawat sulok. Marami na kasi kaming nararanasan. Mga kaluskos sa kisame, mga aninong dumaraan sa mga salamin, boses sa likod na walang may-ari. May mga pagkakataong nakikita namin ang sarili naming doppelganger at minsan, tila may nanunood lamang mula sa dilim. Ngunit kakaiba ang presensya ng matandang tagapagmasid, gaya ng tawag ko sa kanya. Sa unang pagkakataon, nasulyapan ko siya sa bintana ng aking silid. Nakasilip mula sa labas. Nakatingin lamang siya. Wala siyang ginagawa kung hindi ang pagmasdan ako habang ako'y natutulog.
Hindi ako makagalaw noon. Tila ba pinako ako ng kanyang tingin. Hindi ko makalimutan ang malipis niyang ngiti. Parang alam niya na nakikita ko siya. Lumipas pang mga taon at inakala kong guni-guni lamang iyon. Hanggang sa isang gabi, nakitulog ako sa kondo na nakakatanda kong pinsan sa Angeles, Pampanga. Dahil sa trabaho kong call center agent na may pasok ng 3:00 ng madaling araw. Sa sala ako natulog. Siya naman ay sa silid. Nanaginip ako na may hinahanap ako sa unit. Hindi ko alam kung sino o ano. Basta pakiramdam ko, may mahalaga akong dapat matagpuan. Sa panaginip kong yun, naroon muli yung matanda. Hindi siya nagsasalita. Itinuro lang niya isang bahagi ng dingding. Saka unti-unting nawala. Nagising ako na pawis at may kaba sa aking dibdib. Nagulat ako nang sabay kaming nagising ng aking pinsan. Sabi niya na naginip daw siya na may tinataguan siya sa mismong unit. Pareho kami hindi makapagsalita dahil sa aming nararamdamang takot. Pinakahuli ko siyang nakita ilang linggo lamang nakalilipas sa mismong bahay na namin sa San Rafael. Sa sala ako natulog ulit noon at mula sa aking higaang kutsyon, natanaw ko ang lababo ng aming kusina. Sa itaas nito, may maliit na bintana. Nalimpungatan ako at kung anong dahilan, napatingin ako doon. At naroon siya. Nakasilip. Ang ulo niya'y nakapasok mula sa bintana. Walang katawan. Tanging ulo lamang. Tila ba isang ulo na lumulutang at pinapanood ako. Namputla ako sa sobrang takot. Katabi ko nakabata kong kapatid na lalaki. Maigpit kong niyugyug siya at binulungan. Toy, may tao sa bintana. Baka magnanakaw. Pero pagkatingin naman ng aking nababatang kapatid, napangiti lamang ito. Ate, wala namang tao doon. Aniya. Pero ako, malinaw na malinaw kong nakikita ang mukha ng matanda. Tila ba mas lalo pa siyang lumalapit sa akin. Ang mga mata niya, mapuputi at tila nawalan na ng laman. Nanginig ako sa takot, habang yung kapatid ko naman ay payapang nakatitig sa parehong direksyon. Wala daw siyang nakikita. Bumaling ako sa aking cellphone. 3:00 na pala ng madaling araw. Napamura ako sa aking isipan. Ay shit! Ito na naman! Pinilit kong bumalik sa pagkakatulog. Kahit nanginginig ang buo kong katawan, kinabukasan ko lang muling naalala. Siya pala yung matandang nakikita ko sa panaginip, sa bintana, sa kondo, at kung saan-saan pa. Paulit-ulit, palapit ng palapit. Hindi ko na alam kung nigun-nigun ba talaga o may kahulugan. At hindi lang pala ako nakakakita sa kanya. Noong nag-aaral pa sa kolehiyo ang isa ko pang pinsan sa Kabakang Cotabato, umuwi siya sa amin minsan tuwing bakasyon. Isang gabi, habang nagkukwentuhan kami, bigla siyang natigilan. Sabi ko na nga ba? Bulong niya. Naalala ko na kung sino yung nakita ko dati dito sa bahay ninyo. Ha? Sino? Matanda, maputi yung buhok, gwapo, pero yung kalahating mukha niya, parang nililitson, sunog, tapos yung isang mata niya, nakauslit, katabi niya yung mga anino ng sarili nating mga kapatid. Hindi ko alam kung anong mas kinalibutan ako, yung itsura ng matanda o yung sinasabing doppelganger. Hanggang ngayon, tuwing naisip namin siya, napapatahimik kaming lahat. Hindi namin alam kung bakit ulit-ulit siya nagpapakita. Hindi rin namin alam kung ano bang gusto niya. Pero alam namin na hindi siya basta multo. Hindi rin siya isang ligaw na kaluluwa. Meron siyang intensyon at naririgit siya at hindi umalis. Tila ba may hinihintay. Kung ano man yun, hindi pa namin nalalaman. Pero darating din ang panahon na hindi na lang kami ang makakakita sa kanya.
Taong 2002, nung maranasan ko ang isa sa mga karanasang hindi ko kailanman malilimutan. Isang lihim na hanggang ngayon, dalang-dala ko pa rin sa aking alaala. Dala ng isang pangakong hindi ko alam kung kailan matutupad. Ako'y nag-aaral noon sa isang eksklusibong paaralan pang kolehiyo para sa mga kababaihan sa lungsod ng Tayabas, sa lalawigan ng Quezon. Pinamumunuan nito ng mga madre, at lahat ng guro ay pawang seryoso at makadiyos. Lumang-luma na yung gusali, may halong arkitekturang Kastila at mga antigong kagamitan na ginagamit pa rin magpasa hanggang ngayon. Unang pagkikita. Isang hapon, habang nalilinis kami ng silid ng TLE, ako at ang grupo ko ay naka-assign sa bahagi ng kusina. Habang abala kami sa pagpupunas ng mga mesa at pagkakabit ng mga kortina, napansin ko na tila hindi gumagalaw si Floriana, isa sa mga kagrupo ko. Nakatayo lamang siya sa harap ng platera, nakatitig lamang sa mga nakadisplay na plato at kagamitan dun sa kusina. Ayusin mo yan, marami pa tayong lilinisin. Wika ko bilang leader ng grupo. Ngunit hindi siya kumibo. Bumalik ako sa aking ginagawa, ngunit biglang parang may bumulong sa aking isipan. Tingnan mo muli, may mali. At doon ko siya muling tiningnan. Saka ako natigilan. Siya'y naroon pa rin, ngunit ang kanyang katawan ay tila may bahagyang kaangkinan ng liwanag. At sa likod niya, naninag ko pa ang salamin ng platera. Isa siyang kakaibang nilalang na tila nagsusuot ng uniforme ng estudyante, ngunit may malamig na presensya. Nang sandaling yun, para akong binuhusan ng yelo. Nanigas ako sa kinatatayuan ko at bigla akong nangnig. Bigla akong inatake ng aking hika, ngunit pinilit kong huwag ipahalata sa mga kasama ko. Nagkunwari na lang akong giniginaw at nakahatsing dahil sa alikabok. Pangalawang pagpaparamdam. Mula noon, palagi ko na siyang nakikita sa pintuan ng aming silid-aralan, sa sulok ng hagdanan, minsan pa sa ilalim ng altar ng maliit naming kapilya. Hindi siya kumikilos, nakatayo lamang at nakatitig. Ngunit kahit ganon, ang lamig na dala ng presensya niya ay tila nanunuot sa buto. Sa bawat pagdungaw ko sa kanyang direksyon, binubulong kong dasal na itinuro sa akin ng aking lolo. Sa ngalan ni Jesus, ikaw ay maglaho. Sa bawat ulit, parang lalo ko lamang siyang napapalapit. Pangatlong pagkakataon, ang pagsalakay. Isang hapon, habang natuturo ang guro namin na si Mrs. Belmira ng Ararig Agham, bandang alauna ng hapon yun, bigla na lamang siyang lumapit sa akin. Mula sa kanyang pagiging tila aninong tahimik, ngayon ay galit at mabagsik siyang lumapit. Sinasabi niya ang kung ano nung bagay. Napakabilis, parang pabulong, ngunit pasigaw. Ang kanyang muka ay hindi ko talaga makakalimutan. Tila pinaghalong puot at dalamhati. Ngunit sa ilalim nito, may nakatagong dilim. Isang dilim na hindi mula sa tao. Hindi lamang siya basta multo. Tila may sumasanib sa kanya. Nang mangyari yon, muli kinabukasan, nagpapasyahan kung kailangan ko ng humarap. Hindi pwedeng ako lang ang tatakbo. Ang aming pagharap. Isang araw, papunta ako nun sa CR, naramdaman kong sumusunod na naman siya sa akin. Ngunit sa halip na matakot, hinarap ko na siya. Ayoko na ng pananakot mo, mariin kong sabi. Kung may gusto kong sabihin, sabihin mo na. Kung kailangan mo ng tulong, baka kayanin ko. Pero kung takatakutin mo lang ako, magsisindi ako ng insenso at magdadala ako ng asin sa bag ko araw-araw. Hindi siya kumibo, ngunit hindi rin siya umalis. Sinundan niya ako hanggang sa CR. At dun ko naisipang huwag nang isara ang pinto. Baka kasi bigla niya ako itong isara at di ako makalabas. Ilang linggo pagkatapos ng sunod-sunod na pagpaparamdam, ibinaba sa pasilyo ng eskwelahan ang mga lumang litrato ng mga alumni. Lahat kami naging usisero.
Isang larawan ang may itim na cruz sa gilid, hudyat ng isang yumao. At nang tingnan ko ito, halos mabitawang kong hawak kong gamit. Siya iyon, ang babaeng ilang ulit na nagpapakita sa akin. Siya, ngunit sa larawan, masaya ang kanyang mga mata, puno ng buhay. Ayon sa mga guro, siya si Remedios de la Vega, mag-aaral noong dekada 80, isang matalinong estudyante. Sa gabi ng kanilang graduation ball, napagtripan siya ng kanyang mga kaklase. Pinakod siya sa silid namin sa TLE. Doon na siya inatake sa puso, doon mismo sa lugar kung saan ko siya unang nakita. Simula noon, hindi na nagbobol sa aming paaralan. Isang araw, bago ang isang quiz, naghingi ako ng 1/4 sheet of paper sa aking kaklase. Nang abutin niya ito, naramdaman kong lamig sa aking likuran. Tumalikod ako at nandoon siya. Pagkatapos noon, wala na akong maalala. Nagising ako sa gitna ng silid-aralan, nakapalibot ang mga kaklase at nagdarasal sila ng rosaryo. Umiyak ako na walang patid. Nahanap ko sa isip ko kung anong nangyari at unti-unting bumalik ang imahe. Isang pangyayari na hindi malinaw, ngunit ramdam ko na may pinapakita siya. Hindi ko lang maunawaan. Ang huling pagkikita. Makalipas ang 2 dekada, dinalaw namin ang aking asawa ang Tayabas. Sa isang gabi ng pamimili namin ng lugalisang lukban, nadaanan namin ang dati kong paaralan. Sabi ko sa kanya, "Oh, dahan-dahan lang tayo. Gusto kong makita ang itsura nito ngayon." At nang lumampas kami sa harap ng paaralan, sinulyapan ko ang ikalawang palapag. Nandoon siya, nakasilip sa may bintana. Ngunit iba na, ang kanyang mukha ay wala na yung dating lungkot o puot. Ngunit may anino ng isang mas malalim, mas madilim, at mas masidhing nilalang. Hindi ko na ito sinabi sa aking asawa. Ayoko kasing matakot siya. Pero ang tititing babae sa akin ay sumisigaw ng isang bagay. "Ang pangako mo, kailan matutuparin?" At ngayon, tanong ko sa aking sarili, handa na ba akong balikan ang aking iniwang pangako? Never a time na merong event or pangyayari sa buhay mo na hindi mo ma-explain kung paano nangyari yun, and at the same time, pag kinukwento mo siya sa ibang tao, walang naniniwala. I'll go first. So this happened back in 2005. I was with my ex. We were celebrating our monthsary sa Subic. Kaya nag-check-in kami sa isang hotel, tapos nag-overnight kami dun. So pagdating namin dun, ayun, nag-celebrate, kumain, nag-ikot-ikot, tumingin ng places dun sa Subic. And then nung gabi na, around 1 a.m., for no apparent reason, hindi talaga ako makatulog. Hindi ko alam kung bakit. Siya, tulog na siya. Tapos, nalitang yung hotel. As in, hindi siya kalakihan ng hotel. Tapos, naalala ko pa nga, yung blinds nun, medyo old school. Yung sa may window niya, old school siya. Tapos, parang iniikot-ikot pa. So, yun nga, hindi ako makatulog. Ikot ako ng ikot. And then, dumungaw ako dun sa bintana. Tapos, pag dumungaw ko sa bintana, merong mga soldiers, may American soldiers, na 3 hilera sila. Siguro per hilera, nasa 10 to 12, ganun. Tapos, nagmamarch sila. And then, merong parang commander dun sa gitna. Tapos, tinitignan ko lang sila. Hindi ko naiintindihan yung mga sinasabi nila, pero nagmamarch sila. Tapos, iniisip ko, grabe naman itong mga sundalo na to. Bakit gantong oras ng gabi? Normal ba na nagmamarch sila or pumipila sila ng ganun? Meron ba silang pinaghahandaan? Tapos, habang tinitignan ko, napansin ko yung damit nila, girl, mukhang luma. As in, mukhang luma talaga. So, ginising ko yung ex ko. Yung from the bed, tapos the window. As in, girl, eto lang. Alam mo yung parang mga 4 feet away lang siya. So, ginising ko siya. Sabi ko sa kanya, tingnan mo, may mga American na sundalo sa labas. May march yata sila or gagawin kung ano man formation. Tapos, pagtingin namin pagdating ng ex ko dun sa window, nawala na sila. Alam mo yung open field siya. So,
kahit na umalis sila, nagmamarch sila palabas, makikita mo sila, bigla silang nawala. As in, wala na, hindi ko na sila makita. Tapos sabi ng ex ko, parang, baka guni-guni mo lang yun, baka hindi totoo. Sabi ko, hindi pwede. Ang tagal kong nakatitig sa kanila, ang tagal kong nakatingin sa kanila. Imposibleng hindi totoo. Ba't kasing, sorry, may nagme-message kasi. Anyway, yun nga, ang laki ng field na yun. So kung magmamarch man sila palayo, or tatakbo man sila, makikita mo pa rin sila. Hindi pwedeng hindi mo sila makikita. So, alam mo, nakatulala lang talaga ako. Sabi ko, ano yun? Ano yung nakita ko na yun? Hindi ako pwedeng mamalikmata. Kasi ang dami nila. Tapos naririnig ko sila. Hindi pwedeng naalimpungatan lang ako kasi I was wide awake. Hindi ako makatulog nung time na yun. Tapos, hindi rin siya pwedeng guni-guni kasi nga, kitang-kita ko with my own eyes. Alam mo, nung gabi na yun, hindi talaga ako nakatulog. At nung nag-check out na kami, tinanong ko yung concierge nila, yun sa information. Tinanong ko sa kanya, sabi ko, mayroon po bang nagmamarch dito ng mga Amerikanong sundalo ng gantong oras? Sabi ng concierge, sir, wala po. Wala pong mga grupo ng mga Amerikano at that time, sa Subic nung time na yun. At kung meron man, hindi sila magmamarcha or maggagawa ng formation at 1 a.m. in the morning. Simula nun parang, alam mo, pag kinukwento ko siya sa ibang tao, walang naniniwala. Pero, I know for sure na I saw what I saw. At hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam yung explanation doon sa nakita ng mata ko.